Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Dr. Liza Marquez at ngayon ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa, paginanang binti sa mga senior. 10 dahilan kung bakit humihina ang iyong mga binti pagkatapos ng 50. Napansin mo ba kung paano ang pag-akyat sa hagdanan na dati madali ay naging isang nakakapagod na gawain habang ikaw ay tumatanda, hindi ka nag-iisa. Pagkatapos ng edad na 50, marami sa atin ang nasisimulang makaranas ng paghina ng lakas ng binti at pagala. Ngunit hindi ito kailangang maging isang hindi maiwasang pahina patungo sa pagiging dependent. Sa katunayan, ang kapangyarihang baguhin ang landas na ito ay nasa iyong makamay at binti. Ang malalakas na binti ang pundasyon ng aktibong patanda. Pinapagana nila tayo hindi lamang upang gumalaw, kundi upang umunlad at mapanatili ang ating kalayaan hanggang sa huling yuktong buhay. Ang pagwawalang bahala sa humihinang binti ay maaring makdulot ng pagbaba ng kakayahang gumalaw at pagtaas ng panganib ng pagkahulog na malaking alalahanin habang tayo ay tumatanda. Gayunpaman, ang paharap dito sa mga epektibong estratehiya ay maaring makabuluhang mapahusay ang iyong kalidad ng buhay. Ang gabay na ito ay nilikha upang mapaliwanag at magbigay inspirasyon sa iyo nga praktikal at makabuluhang payo na magbibigay kapangyarihan sa iyo na palakasin ang iyong nga binti at mabawi ang iyong sigla. Sumama tayo sa paglalakbay na ito upang maunawaan ang masanhi ng paginan ng binti at tuklasin ang malalakas na habang na maaari mong gawin upang maiwasan ito. Maghanda upang baguhin ang iyong paraan sa kalusugan at patuloy na sumulong ng may kumpiyansa at lakas sa iyong mga hakbang. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan ka sumasama sa akin ngayon. Mag-iwan ng komento sa ibaba at huwag mag-atubiling magtanong. Una, pag-usapan natin ang paghina ng kalamnan na may kaugnayan sa edad, ang sarcopenia. Habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay natural na dumadaan sa mga pagbabago na maaring makaapekto sa ating pisikal na kakayahan. Isa sa mga pagbabagong ito ay ang unti-unting pagkawalan ng skeletal muscle mass at lakas, isang kondisyon na kilala bilang sarcopenia. Nagsisimula ang panomenang ito sa edad na 30 ngunit mas nagiging kapansin-pansin pagkatapos ng edad na 60. Habang bumababa ang bilang at laki ng mga fiber ng kalamnan at mas mabagal ang pagpapalit ng tisyu ng kalamnan. Ang resulta ay hindi lamang pagkawala ng muscle mass kundi pati na rin ang paghina ng lakas at function ng kalamnan na maaring makabuluhang makaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay na nagdudulot ng mas mabagal na paggalaw at mas mataas na panganib ng pagkahulog at pinsala. Ang pag-unawa sa sarcopenia ay mahalaga dahil binibigyang diin nito ang kahalagahan ng pagpapanatiling ng kalamnan sa ating mga senior na taon. Ang maganang balita ay ang sarcopenia ay hindi may wasang bahagi ngang pagtanda kung ang makroaktibong hakbang ay gagawin. Ang regular na resistance training, halimbawa, ay isang napaka-epektibong paraan upang labanan ang pagkawala ng kalamnan. Ang pakikilaho sa mga ehersisyo na humahamon sa iyong mga kalamnan ay makakatulong na mapanatili ang kanilang lakas at function. Ang mga simpleng kasangkapan tulad ng resistance bands o light dumbbells ay maaaring gamitin sa bahay upang magsagawa nga maehersisyo na nagpapasigla sa paglaki nga kalamnan at nagpapahusay ng tibay. Bukod pa rito, ang nutrisyon ay may mahalagang papel sa kalusugan ng kalamnan. Ang isang diet na mayaman sa protina ay sumusuporta sa pag-repair at paglaki ng kalamnan. Ang mamatatanda, sa partikular, ay nangangailangan ng mas mataas na dami ng protina upang kontrahin ang natural na pagkawalan ng kalamnan dahil sa pagtanda. Ang pagsasama ng lean meats, itlog, dairy products, at plant-based proteins tulad ng beans, at lentils sa pang-araw-araw na pagkain ay maaaring madulot ng malaking pagkakaiba sa pagpapanatili ng muscle mass at lakas. Dahilan bilang dalawa, peripheral neuropathy, nerve damage sa binti. Ang peripheral neuropathy, isang karaniwang alalahanin sa mga matatanda, partikular na nakakaapekto sa lakas at koordinasyon ng binti. Ang kondisyong ito ay lumilitaw kapag ang mga peripheral nerves na responsible sa pagpapadala ang mga signal sa pagitan ng utak, spinal cord, at sa iba pang bahagi ng katawan ay nasira. Ang pangunahing salarin ay madalas na kinabibilangan ng mga malalang kondisyon tulad ng diabetes na maaaring magdulot ng diabetic neuropathy o kakulangan sa mahahalagang sustansya tulad ng bitamina B12. Sa kaso ng diabetic neuropathy,
Ang mataas na antas ng asukal sa dugo sa paglipas ng panahon ay nadudulot ng malaking pinsala sa mga nerve fiber. Ang pinsala na ito ay kapansin-pansin sa mga binti na nadudulot ng mga sintomas tulad ng sakit, tingling, pamamanhit at matinding panghina na maaring makaapekto sa paggala at balanse. Katulad nito, ang kakulangan sa bitamina B12 na mahalaga para sa kalusugan ng nerbiyos at pagbuo ng dugo ay maaring magdulot ng katulad ng mga sintomas ng neuropathy. Ang matatanda, lalo na ang may dietary restrictions o absorption issues, ay partikular na madaling kapitan sa kakulangang ito na hindi lamang nakakapinsala sa function ng nerbiyos, kundi maaari ring lumala sa malubhang neurological damage kung hindi susuriin. Ang pag-iwas at pamamahala ng peripheral neuropathy ay nagsasangkot ng proaktibong paharap sa mga pinagbabatayan na kondisyon at paggamit ng nutrisyon para sa mga may diabetes. Ang mahigpit na pamamahala ng antas ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng gamot, diet, at pagbabago sa lifestyle ay pinakamahalaga. Ang kontrol na ito ay nakakatulong na pabagalin ang paglala ng neuropathy at maring magpakalma ng mga sintomas. Ang regular na konsultasyon sa mga healthcare provider, regular na pagsusuri ng dugo at pagpamatili ng aktibong lifestyle ay malaking kontribusyon sa epektibong pamamahala ng diabetes. Sa nutrisyon, ang patiya ng sapat na paggamit ng bitamina B12 ay mahalaga, lalo na para sa mga matatanda na maaring hindi ito mahusay na maabsorb. Ang mapagkain na mayaman sa B12 tulad ng karne, maprodukto ng gatas, at fortified cereals ay dapat na bahagi ng regular na diet para sa mga hindi kaya matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa pamamagitan lamang ng diet. Ang mga suplemento ng B12 ay maaring maging isang epektibong alternatibo. Ang regular na pagsusuri para sa antas ng B12 ay makakatulong na maaga ang kakulangan at ang supplementation ay makakapagbalik ng tamang function ng nerbiyos, kaya maiwasan ang tipikal na pamamanhid at panghihina na naugnay sa kondisyong ito. Dahilan bilang 3, peripheral artery disease, PAD. Ang peripheral artery disease, PAD, ay isang karaniwan ngunit madalas na hindi napapansing kondisyon na pangunahing nakakaapekto sa mga matatanda na nagdudulot ng pagbaba ng kakayahang gumalaw at kalayaan dahil sa pagbaba ng daloyng dugo sa mga arterya, lalo na ang nga nagsusupply sa mga binti. Ang kondisyong ito ay nailalarawan sa pamamagitan ng pagbuo ng plake sa madingding ng arterya na nagpapaliit sa madaanan kung saan maaring dumaloy ang dugo. Bilang resulta, kapag ikaw ay aktibo tulad ng sa paglalakad, ang nga kalamnan sa iyo nga binti ay hindi nakakakuha nga sapat na dugo na mayaman sa oxygen na nagdudulot ng mga sintomas tulad ng sakit, pamamanhid o bigat sa mabinti na madalas na inilalarawan bilang claudication. Ang sintomas na ito ay karaniwang bumubuti sa pahinga dahil ang mas mababang pangangailangan para sa oksigen ay matutugunan ng limitadong daloy ng dugo. Ang pamamahala ng PET ay nagsasangkot ng isang komprehensibong diskarte na nakatuon sa pagbabago ng lifestyle at pamamahala ng gamot upang mapabuti ang daloy ng dugo at mabawasan ang mga sintomas. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay pinakamahalaga dahil pinapabilis ang paninigarilyo, ang paglalaang PET at iba pang mga atherosclerotic na kondisyon sa pamamagitan ng karagdagang pagpapaliit at pagpapahigpit ng mga arterya, ang pamamahala ng presyon ng dugo at antas ng kolesterol sa pamamagitan ng diet, ehersisyo, at gamot ay mayroon ding kritikal na papel sa pagpapabagal ng paglala ng sakit at pagpapagaan ng mga sintomas. Ang ehersisyo, lalo na ang paglalakad, ay lubhang kapakipakinabang para sa mamaypad. Ang pagkikilaho sa isang supervised exercise program ay maaring makabuluhang mapahusay ang sirkulasyon, mapabuti ang distansya ang paglalakad, at mabawasan ang sakit. Ang nga walking program na ito ay naghihikayat sa unti-unting pagbuo ng tibay sa paglalakad, nagsisimula ng dahan-dahan at nagpapataas ng distansya at bilis habang bumubuti ang pagtitiis. Ang sakit na nararanasan sa mga ehersisyo na ito ay hindi nakakasama. Sa halip, ito ay isang tanda na ang ehersisyo ay nagtutula sa mga limitasyon ng sirkulasyon na kinakailangan para sa pagpapabuti. Bukod pa rito,
Ang pagtiyak na regular na follow-up sa mga healthcare provider ay nagpapahintulot sa patuloy na pagsuri at pagsasayos ng mga plano ng paggamot upang epektibong matugunan ang PAD. Dahilan bilang apat, kakulangan sa bitamina D. Ang kakulangan sa bitamina D ay isang laganap na isyu sa mga matatanda na makabuluhang nakakapekto sa function ng kalamnan at nagpapataas ng panganib ng pagkahulog. Ang mahalagang sustansya na ito ay may kritikal na papel hindi lamang sa kalusugan ng buto kundi pati na rin sa lakas ng kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating katawan na ma-synthesize ng bitamina D mula sa sikat ng araw ay bumababa at ang ating mga bato ay nagiging mas mababa ang kahusayan sa pag-convert ng bitamina D sa aktibong anyo nito. Ang pagbaba na ito ay maaaring maadulot na humihinang kalamnan ng binti at isang mas mataas na posibilidad ng pagkahulog na napapahirap sa pang-araw-araw na gawain tulad ng paakyat sa hagdanan o maging ang paglalaka sa hindi pantay na ibabaw. Ang pag-iwas sa kakulangan sa bitamina D ay praktikal at mahalaga. Ang regular na paglanta sa sikat ng araw ay maring makabuluhang magpataas ng antas ng bitamina D. Ang 10 hanggang 15 minuto lamang ng pakakalantat sa sikat ng araw sa umaga ng ilang beses sa isang linggo ay makakatulong na mapanatili ang sapat na antas. Gayunpaman, habang tayo ay tumatanda, ang kakayahan ng ating balat na mag-produce ng bitamina D mula sa sikat ng araw ay bumababa. Kaya, ang paasa lamang sa paglanta sa sikat ng araw ay maring hindi sapat para sa lahat. Ang dietary source ng bitamina D ay mayroon ding mahalagang papel. Ang mapagkain na fortified ng bitamina D tulad ng gatas, cereal at ilang uri ng orange juice ay makakatulong na mapataas ang pang-araw-araw na paggamit. Ang nga matatabang isda tulad ng salmon at mackerel, pati na rin ang nga itlog ng itlog ay natural na pinakmumulan ng bitamina D. Ang pagsasala nga lang makasupplement ay maring kapaki-pakinabang lalo na para sa makamay limitadong paklanta sa raw dietary restrictions. Ang masuplemento ng bitamina D ay isang epektibong paraan upang matiyak ang pare-parehong antas at makakatulong na mapanatili ang function ng kalamnan at mabawasan ang panganib ng pagkahulog. Ang regular na check-up sa mga healthcare provider upang subaybayan ang antas ng bitamina D ay makakatulong din sa paggabay sa mga pangangailangan sa supplementation at mga pagsasayos ng diet. Dahilan bilang 5, sedentary lifestyle. Ang isang sedentary lifestyle partikular na laganap sa mga matatanda ay may mahalagang papel sa pagina ng mga kalamnan ng binti at pangkalahatang pisikal na pagina. Ang parira lang gamitin mo mawalas sa iyo ay lalong toto pagdating sa pagpapanatiling lakas at function ng kalamnan. Habang tayo ay tumatanda, ang muscle atrophy na madalas na pinapalala ng matagal na panahon ng inactivity ay maaring magdulot ng pagbaba ng kakayahang gumalaw at kalayaan. Ang inactivity na ito ay nagiging sanhi ng paglid at pagina ng mga fiber ng kalamnan na hindi lamang nakakapekto sa balanse kundi nagpapataas din ng panganib ng pagkahulog at pinsala. Ang pag-iwas sa pagina na ito ay mahalaga at ganap na magagawa sa pamamagitan ng pagsasama ng mas maraming pisikal na aktibidad sa pangaraw-araw na gawain. Ang simple at nakakaali na aktibidad tulad ng paglalakad, paglangoy o tai chi ay maaaring magdulot ng malaking pagkakaiba. Ang aktibidad na ito ay hindi lamang banayad sa makasukasuan, kundi epektibo rin sa pagpapanatili ng muscle mass at pagpapahusay ng cardiovascular health. Ang paglalakad halimbawa ay isang kamanghamanghang paraan upang makisali sa maraming grupong kalamnan, mapalakas ang sirkulasyon at mapabuti ang tibay. Nabibigay ang paglangoy ng isang full body workout na nagpapalakas ng makalamnan ng hindi nabibigay ng strain sa makasukasuan na ginagawa itong perpekto para sa mga may osteoarthritis o katulad na kondisyon. Ang Tai Chi na madalas na tinutukoy bilang meditation in motion ay nagpapabuti sa physical na balanse at mental na kapakanan. Ang pagsasama ng aktibidad na ito sa iyong pang-araw-araw na buhay ay hindi nangangailangan ng matinding pagsisikap. Kahit ang maliliit na pagsasayos ay maaring magdulot ng malaking benepisyo sa kalusugan. Halimbawa, ang pagsasama ng maikling paglalakad sa iyong pangaraw-araw na gawain, maging ito ay paglalakad sa lokal na tindahan sa halip na magmaneho o maglakad-lakad sa parke.
Ang pakikilaho sa mga aktibidad ng grupo tulad ng water aerobics o tai chi classes ay maaari ding magbigay ng benepisyo sa lipunan na nagpapanatili sa iyo na motivated at konektado sa iba. Upang gawing regular na bahagi ng iyong buhay ang mga aktibidad na ito, makatulong na matakda ng mamatagumpay na layunin at unti-unting dagdagan ang tagal at intensity ng iyong ehersisyo. Tandaan, ang susi ay ang pagiging pare-pareho. Ang regular na physical na aktibidad ay maring pabagalin ang pagkawalan ng muscle mass, mapanatili ang lakas at flexibility, at mabawasan ang panganib ng malalang sakit na naunay sa patanda. Dahilan bilang 6, osteoarthritis, degenerative joint disease. Ang osteoarthritis o na karaniwang kilala bilang degenerative joint disease ay isang laganap na sanhi ng pahinangang binti sa mga edad 50 pataas, lalo na nakakapekto sa mga weight-bearing joints tulad ng balakang at tuhod. Ang kondisyong ito ay resulta ng unti-unting pagkasira ng cartilage, ang cushioning tissue sa makasukasuan na nagdudulot ng sakit, paninigas at pagbaba ng kakayahang gumalaw. Habang lumalala ang cartilage, ang makasukasuan ay nagiging mas mababa ang kakayahang sumipsip ng stress na maaring maging saningam paiwas ng mga individual sa mga aktibidad na naglalagay ng stress sa mga lugar na ito kaya nagdudulot ng pagina ng kalamnan at karagdagang pagkawala ng function. Ang pag-iwas at pamamahala ng epekto ng osteoarthritis sa lakas ng binti ay nagsasangkot ng isang kombinasyon ng mga therapeutic strategy at pagbabago ng lifestyle. Mahalaga ang pagsasagawa ng mga low-impact exercises. Ang mga aktibidad tulad ng paglangoy, pagbibisikleta, at water aerobics ay nakbabawas ng stress sa mga kasukasuan habang epektibong nagpapalakas ng makalamnan sa paligid nito. Ang mga ehersisyo na ito ay nakakatulong na mapanatili ang flexibility at range of motion na nagbabawas sa paninigas at sakit na nauugnay sa OA. Ang strength training ay pantay na mahalaga. Ang mga nakatarget na ehersisyo tulad ng leg presses, squats, at lunges ay maaring iakma upang mabawasan ang strain sa kasukasuan habang napapalakas ng makalamnan na sumusuporta sa mga arthritic joints. Ang pagpapalakas ng makalamnan na ito ay nakakatulong na patatagin e protektahan ang makasukasuan, kaya binabawasan ang panganib ng karagdagang pinsala at pinapahusay ang pangkalahatang kakayahang gumalaw. Bilang karagdagan sa mga pisikal na aktibidad, hindi dapat balewalay ng mga medical na terapi. Ang pagkonsulta sa mga healthcare professional ay maaaring magdulot ng mga paggamot kabilang ang mga anti-inflammatory medications, corticosteroid injections at sa mas malubang kaso, joint replacement surgery. Ang mapagamot na ito ay naglalayong pamahalaan ang sakit at pagbutihin ang function ng kasukasuan na nagpapahintulo sa mga individual na mas ganap na makisali sa pang-araw-araw na gawain at mga regime ng ehersisyo. Dahilan bilang 7, medication-induced myopathy. Ang medication-induced myopathy ay isang mahalagang salit na naamba sa paghinangang binti sa mga matatanda, lalo na dahil madalas itong hindi napapansin. Ang ilang magamot ay maaring hindi sinasadyang magdulot ng panghinang kalamnan na ginagawang mahalaga para sa mga senior at sa kanilang mga healthcare provider na maging mapagbantay. Ang statins na karaniwang inireseta upang pamahalaan ang kolesterol ay isang kilalang sanhi. Bagamat epektibo para sa kalusugan ng cardiovascular, ang mga statins ay maaring sa ilang makaso magdulot ng sakit sa kalamnan o panghihina, isang kondisyon na kilala bilang statin-induced myopathy. Ang side effect na ito ay hindi lamang maaring madulot ng discomfort kundi maaari ring mapahina sa pisikal na aktibidad na napapalala ng pahina ng binti at mga problema sa paggalaw. Mahalaga para sa sinumang nakakaranas ng gayong masintomas na kumonsulta sa kanilang healthcare provider. Ang pagrepaso sa lahat ng gamot ay dapat isagawa na regular, lalo na kapag lumitaw ang mabagong sintomas ng panghihina. Ang mapagsasayo sa gamot, maging ito ay pagbabago ng dosis o paglipat sa isang alternatibong paggamot ay madalas na makakapagpakalma ng mga side effect na ito. Halimbawa, kung ang statins ang dahilan, maaring magrekomenda ang iyong doktor ngang ibang uri ngang mod na pampababa ngang kolesterol o marahil ay ayusin ang dosis upang mabawasan ang side effect habang nagbibigay pa rin ng magabenepisyo sa cardiovascular bukod sa mga statins. Ang iba pang magamot tulad ng corticosteroids at ilang magamot na ginagamit sa chemotherapy ay maaari ding mag-ambag sa panghihinang ng kalamnan.
Ang pagiging proaktibo sa pamamahala ng magamot na ito ay makakatulong na mapanatili ang lakas ng kalamnan at pangkalahatang kakayahang gumalaw. Ang diskarte na ito ay hindi tungkol sa pagtigil sa paggamit ng mga kritikal na gamot, kundi ang pag-optimize sa mga ito upang mapahusay ang kalidad ng buhay. Ang regular na pisikal na aktibidad na inangkop sa kakayahan ng isang tao at isang balanseng diet na mayaman sa sustansya ay mayroon ding mahalagang papel sa pakontra sa posibleng negatibong epekto nga gamot na ito. Dahilan bilang 8, osteoporosis at fractures. Ang osteoporosis ay isang mahalagang alalahanin sa kalusugan para sa mga senior na nailalarawan sa pamamagitan ng humihinang buto na nagpapataas ng panganib ngang magabali na maaring lubhang makapinsala sa kakayahang gumalaw at lakas ng kalamnan. Habang nagiging mas marupo ang nga buto, kahit ang maliliit na pagkahulog o stress ay maaring magdulot ng magabali lalo na sa balakang, pulso o gulugot. Ang ngabali na ito ay maaring maging sanhi ng kapansanan na humahantong sa matagal na panahon ng immobility. Ito naman ay nagpapabilis ng muscle atrophy at higit pang nagpapababa ng lakas na lumilikha nga isang siklo na maaring makabuluhang makapinsala sa kakayahan ng isang senyo na magsagawa ng pang-araw-araw na gawain at mapanatili ang kalayaan. Ang pagiwas sa osteoporosis at sa manaugnay na bali ay susi sa pagpapanatili na kalidad na buhay sa mga matatanda. Ang isang diet na mayaman sa calcium at vitamina D ay mahalaga dahil ang masustansya na ito ay mahalaga para sa kalusugan ng buto. Sinusuportahan ng calcium ang structural hardness ng buto, habang pinapahusay ng vitamina D ang kakayahan ng katawan na sumipsip ng calcium at mag-mineralize ng buto. Karaniwang inirekomenda para sa mga senior na magsagawa na regular na weight-bearing at strength training exercises upang makatulong na mapanatili ang bone density at lakas ng kalamnan. Bukod pa rito, maaring ireseta ang magamot upang makatulong na palakasin ang mabuto. Ito ay maaring kabilangan ng mabisphosphonate na nakakatulong na maiwasan ang pagkawala ng bone mass at mabawasan ang panganib ng magabali. Ang regular na pagsusuri at bone density test ay makakatulong din na maaga ang osteoporosis na nagpapahintulot para sa napapanahong interbensyon bago magana ang malaking pagkawala ng buto. Mahalaga para sa mga senior at sa kanilang mga tagapaalaga na kumonsulta sa mga healthcare provider upang suriin ang kalusugan ng buto at makatanggap ng personalized na recommendation batay sa individual na kalagayan ng kalusugan. Dahilan bilang siyam, obesity at sarcopenic obesity. Ang obesity at sarcopenic obesity sa mga matatanda ay hindi lamang naglalagay ng labis na stress sa mga kalamnan at kasukasuan ng binti, kundi nagpapalala rin sa issue sa progresibong pagkawala ng muscle mass. Ang labis na timbang ng katawan ay nagpapataas ng lot sa mga weight-bearing joints tulad ng balakang, tuhod, at bukong-bukong na maaring mapabilis ng pagkasira na nagdudulo ng sakit at pababa ng kakayahang gumala. Kasabay nito, ang sarcopenic obesity, isang kondisyon kung saan ang taba ay pumapalit sa lean muscle mass, ay lalong nagpapahina sa lakas ng binti habang ang makalamnan ay nagiging mas mababa ang kahusayan at mas madaling mapagod. Ang kombinasyon ng obesity at pagbaba ng muscle mass ay nagpapahirap para sa mga senior na mapanatili ang isang aktibong lifestyle na lalong nagpapalala ng pagkawala ng kalamnan at mga problema sa kasukasuan. Upang kontrahin ang mga epekto na ito, mahalaga ang isang balanseng diskarte sa diet at ehersisyo. Ang isang diet na mayaman sa sustansya, mababa sa saturated fats, at balanse sa calories ay nakakatulong sa pamamahala ng timbang at nakbibigay ng kinakailangang mga sangkap para sa pag-repair at pagpapanatili ng kalamnan. Ang regular na pisikal na aktibidad ay pantay na mahalaga at dapat nakabilangan ng isang halo ng cardiovascular exercises na nakakatulong na matsunong ang calories and mapabuti ang kalusugan ng puso at strength training na mahalaga para sa pagpapanatili at pagtas muslemas. Ang mga aktibidad tulad enerhe, paglalakad, paglanggoy o pagbibisikleta ay mahusay para sa cardiovascular health. Habang ang resistance exercises gamit ang mga banda, timbang o bodyweight movements tulad ng squats at lunges ay nakakatulong na palakasin ang mga kalamnan at kasukasuan.
Dahilan bilang 10. Stroke, cerebrovascular accident. Ang stroke o cerebrovascular accident ay isang critical na alalahanin sa kalusugan, lalo na sa may edad sa patas, na nakakapekto hindi lamang sa function na utak, kundi pati na rin sa pisikal na kakayahang gumalaw, partikular sa mga binti. Nagaganap ang stroke kapag ang supply ng dugo sa bahagi ng utak ay naputol o nabawasan, na pumipigil sa tisyu ng utak na makakuha ng oxygen at sustansya. Mari itong magdulot ng pagkamatay ng mga selula ng utak sa loop ng ilang minuto, isang pangyayari na madalas na resulta sa pangmatagalang kapansanan ng mga motor pathways na kumukontrol sa lakas at kakayahang gumalaw ng binti. Kapag ang stroke ay nakakaapekto sa motor cortex o sa corticospinal tract, karaniwan itong nagreresulta sa hemiparesis o unilateral paralysis na direktang nakakaapekto sa function ng binti sa isang bahagi ng katawan. Ito ay maaring lumabas bilang kahirapan sa paglalakad, kawalan ng balanse, at pagbabangang kakayahan na magsagawa ng pang-araw-araw na gawain ng nakapaisa. Lubhang nakakapekto sa kalidad ng buhay ng isang senyor. Ang rehabilitasyon pagkatapos ng stroke ay nakatuon ng malaki sa pagbawi ng lakas at kakayahang gumalaw sa mga binti upang mapahusay ang pagaling, na kinabibilangan ng physiotherapy, gait training, at minsan ang paggamit ng mga mobility aids. Ang pag-iwas sa stroke ay nagsasangkot ng proaktibong pamamahala ng mga risk factor. Ang mahalagang pagbabago sa lifestyle ay kinabibilangan ng pagkontrol sa mataas na presyon ng dugo, isa sa mapangunahing sanhi ng stroke. Ang regular na pagsubaybay at gamot, kung kinakailangan, ay makakatulong sa pamamahala ng panganib na ito. Ang pag-iwas sa paninigarilyo at pamamahala sa iba pang mga kondisyon sa kalusugan tulad ng atrial fibrillation at diabetes ay mayroon ding mahalagang papel sa pag-iwas. Ang isang diet na mababa sa sodium at mayaman sa prutas at gulay kasama ang pagpapanatili ng isang malusog na timbang ay naamba sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular na nababawas ng risk ng stroke. Konklusyon, ngayon na natuklasan natin ang iba't ibang salik na maring makaapekto sa lakas at kakayahang gumalawang binti habang tayo ay tumatanda. Oras na upang gumawa ng mga proaktibong hakbang patungo sa pagpapanatili ng iyong kalusugan at kalayaan. Simula ngayon, hinihikayat kitang pumili ng isa o dalawa sa mga tip sa pag-iwas na tinalakay. Maging ito ay ang pagsasagawa ng regular na weight-bearing exercises, pag-optimize ng iyong diet na may sapat na protina at mahahalagang bitamina, o pamamahala ng mga kondisyon sa kalusugan sa ilalim ng gabay ng medikal. Ang pagsasama ng maliliit ngunit makabuluhang pagbabago na ito sa iyong pang-araw-araw na gawain ay maaring magdulot ng malaking pagkakaiba sa iyong pangkalahatang kakayahang gumalaw at kalidad ng buhay. Mahalaga rin na kumonsulta sa iyong doktor upang makapanayam ng isang estratehiya sa kalusugan na tumutugon sa iyong mga partikular na pangangailangan at sitwasyon. Ang pausap na ito ay makakatulong sa iyo na mas maunawaan ang mga pinakamahusay na kasanayan para sa paiwas o pamamahala ng mga kondisyon na nadudulot ng pagina ng binti. Tandaan, bawa habang na iyong gagawin patungo sa mga habang sa paiwas na ito ay nakakatulong na bumuo ng isang mas malakas na pundasyon para sa iyong katawan at tinitya na ikaw ay mananatiling aktibo at masigla. Ang pagtanda ay isang hindi maiwasang bahagi ng buhay, ngunit ang pamumuhay ng maayos sa paglipas ng mga taon ay isang pagpipilian. Gawin ang pagpipiliang iyon ngayon. Yakapin ang magawin na ito. Talakayin ang mga ito sa iyong healthcare provider at sumulong ng may kumpiyansa sa iyong hinaharap ng may lakas at katatagan. At kung nakita mong kapakipakinabang ang mindset na ito, bakit hindi mo ibahagi ang iyong masalubin sa mga komento sa ibaba? Matuto tayo sa isa at bumuo ng isang komunidad ng suporta. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas kapakipakinabang na mga tip at update sa kalusugan. Sama-sama, magagawa nating mas malusog at mas makabuluhan ang bawat araw.